Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshies. Kamusta na po kayo? Andito ulit ako si Chari para gumawa ng another reading. And this is for the sign of Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Aries at ang mga bago po nating mga viewers. Tingnan po natin kung ano po yung mensahe na gusto pong iparating sa iyo, Aries, pagdating po sa pag-ibig. Romantic feelings. Your feelings are real and worth exploring. So, totoo po daw yung inyong nararamdaman. Kung meron ka talagang you're eyeing on someone, no? Gusto mo, may gusto ka sa isang tao, or you're already sabihin natin in the stage na involved with someone, talagang yung nararamdaman mo sa taon to ay totoo. Okay? So, tingnan natin ngayon sa tarot kung ano yung mensahe para sa'yo, Aries. We have the Nine of Wands, the Fool, the Seven of Swords, the Star, and the Six of Cups. Bottom niya is the Judgment. Okay, Aries, ang bottom card natin is Judgment. So, there is something na gusto mong magkaroon ng pagkakataon o humingi ka ng pangalawang pagkakataon. Maybe a big decision that needs to be made for that second chance na mabigyan ka. Okay? Now, it has something to do, Aries, with the Queen of Pentacles. You might be dealing with an earth sign, Taurus, Virgo, or Capricorn. And this person is somebody na talagang gusto mo kasi you feel so secure and stable with this person. Kaya talagang kung gaba parang you wanted to reconcile with this person, no? Gusto mong magkabalikan kayo. Because itong earth sign na to is making you very happy. This is a sign from a Leo. Okay? Meron siyang earth sign at Leo sa kanyang chart. Or maybe a Sagittarius sa kanyang chart. So, talagang masaya ka. O, yung feeling mo towards this person, masaya ka pag andyan siya. No? Yung iba yung kaligayahan na nararamdaman mo. And you know, na maaayos mo yung relationship, na magkakasundo kayo, na magiging okay muli ito kung bibigyan ka lang ng pangalawang pagkakataon. You know, ma-work out niyo yung relationship. Now, kasi yung nakaraan, kahit papano, you try to be, sabihin natin hindi ka nag-give up, no? But somehow, ang tagal mo naghintay. You've been waiting for so long and nakakapagod din. Nakakapagod na andyan ka lang, no? Waiting for that moment or for that person to finally open up and reciprocate or reciprocate yung binibigay mong feelings or attention. And sana rin siya, no? Magkaroon siya ng lakas ng loob to express herself
to move forward, to let you know kung ano talaga yung nararamdaman niya. Be like the fool na, sige, I will tell Aries na ganito yung nararamdaman ko. Sana nga, kasi nagiging challenge yun para sa person mo na mag-open up. Kasi nga, ang pakiramdam mo, meron siyang nililihim. Hindi niya masabi. Meron siya tinatago. No? Meron siya tinatago sa'yo. Pero ang gusto mo lang naman kasi, sana, alam mo yung mag-open up na siya, magsabi siya, ipaalam niya kung ano talaga yung damdamin niya towards you. Para magkasundo kayo and, bumalik sa dati. Kasi kung gaba parang, you see this person, Aries, to be your soulmate or your twin flame, somebody from your past na babalik. Okay? Kasi kung nire-request mo nga dito, kung gaba parang you are hoping and praying for that second chance, this is the second chance. Kasi this is the energy of a person returning to you from the past. No, babalik yung tao na to sa iyong nakaraan, babalik siya sa iyo ngayon. Okay? Para may mangyari o mabuo yung pagsasama nyo o yung pagkakaroon nyo ng relationship. Bakit? Kasi totoo naman talaga yung nararamdaman nyo sa isa't isa You are in love with each other. Totoo yung feelings. It is a romantic feeling na nararamdaman mo sa person na to. Hindi siya friendship lang, hindi siya yung crush lang. Kung hindi talagang meron akong romantic feelings towards this person. Ganun yung dating. Okay? So, tingnan natin. Ba't andito yung 9 of Wands? Bakit andito yung 9 of Wands? We have the 4 of Cups. The 4 of Wands. The 10 of Wands. And the Moon. Bottom niya is Justice. So, yung nakaraan mo is kung bakit nga ba nakakapagod? Kapagod talaga maghintay. Alam mo yung parang you're trying to defend yourself or keep yourself up and stay strong para dito sa relationship na to. But ang nangyayari nga is sana siya na yung gusto mo na makasama pang habang buhay. But you see that things are not really happening the way you want it. Aries, hindi yan naging gusto mo na mangyari. Kung hindi, bagkos ay naging pabigat sa'yo. Dahil sa mga bagay na hindi mo alam. Sa mga bagay na hindi mo nakikita. O wala kang idea kung ano yun. Marami kang kino-question. Things that you don't know. Kaya pakiramdam mo, mabigat sa kalooban mo kasi parang merong nakatago, merong nililihim. So parang nakaka-drain, no, nakakapanghina. Like this one, you feel so weak. Parang ganggaling ka sa labanan na pagod ka na pero kailangan pa rin tumayo at protektahan yung lugar mo kahit na gusto mo na magpahinga. Bakit andito yung Fool? Bakit andito yung Fool? We have the Ace of Cups, the 8 of Wands, and the 8 of Swords. Bottom niya is the 7 of Cups. Now, nagiging challenge sa iyo kasi sabi ko nga, diba, parang kailan kaya maglalakas ang loob itong tao na to para magsabi
kung ano talaga yung nararamdaman niya, yung i-offer o magkaroon ng bago kaming pag-uumpisa sa pag-ibig. At sana masabi niya yun, i-communicate niya sa akin na alam mo yung nararamdaman din niya to, pagmamahal na to. At sana sabihin niya yun sa akin kesa ginagawa niya ako na kung gawa parang in a oblivious ba, walang alam sa nangyayari. Parang ganun yung dating. Na you don't know kasi nakataklob nga yung mata mo, so hindi mo nakikita. Nakatali ka, pakiramdam mo, hindi ka makakilos. Kasi you don't know kung ano yung nasa isip o gustong gawin nitong person mo, so hindi mo mabigay ang tamang action. Kasi hindi siya not taking that risk. Sana nga, sabi mo, sana nga mag-take na siya ng risk, to let me know. And para makita niya na talagang ito yung bago kong pag-ibig, na ako yung bago niyang pag-ibig. But hindi pa rin niya ginagawa. So, bakit andito yung Seven of Swords? Bakit andito yung Seven of Swords? We have the Ace of Pentacles, the Five of Pentacles, the Hangman. Bottom niya is the Ten of Pentacles. Ngayon, bakit ka mo nagiging problema to? Kasi ang nararamdaman mo is meron siyang tinatago. Meron siyang nililihim. Meron siyang ayaw sabihin. No? Meron siyang parang kinakatakutan o doesn't want to communicate. Ayaw niyang magkaroon ng bagong pag-uumpisa. Ayaw niya mag-offer ng something solid towards me para malaman ko kung pareho din yung nararamdaman niya para sa akin. Bagkos, pakiramdam ko hindi ako importante, pakiramdam ko option lang ako, pakiramdam ko na iniwan lang ako sa ere, na wala siyang pakailam. Ganon yung pakiramdam ko. At walang nangyayari. No movement, walang galaw, walang aksyon. Parang naka-steady lang. As if nag-iintay for something what? I don't know. Ano yung iniintay niya? Tayo niya kumilos. Ngayon, ba't andito yung Star? Bakit andito yung Star? We have the Magician, the Empress, and the Nine of Swords. Yung intention niya kasi is parang sana matupad na nga ito. Sana magsabi na siya sa akin. Sana mag-open up siya sa akin. You're trying to wish upon the star or ask the universe na sana talagang magkaroon na siya ng courage to really tell me everything or express to me yung feelings niya. And you've been manifesting, no? With the Magician. Pinagdarasal mo yan na sana ipakita nga niya yung kanyang pagmamahal towards me. Para hindi ako nag-aalala. Hindi ako nag-iisip ng kung ano-ano at nagwo-worry. Diba? Ngayon, bakit andito yung Six of Cups? Oops. We have the World. We have the Hermit. And the Two of Pentacles. Now, sabi ko, diba, once mag-open up itong tao na to, because you know this is the one. This person is coming back. Siya yung person mo from the past to let you know exactly kung ano yung nararamdaman, no?
Sabihin, hindi ibang tao tong, hindi lang siya basta-bastang tao na meet mo. This person is somebody that you knew from the past. It could have been somebody from the past life. Pa nga. Kaya kung gaba, this person is very special to you. Matindi, no? Meron tong dating. Kaya, sana, you've been hoping na itong cycle na to, na tahimik siya, na didn't make any move at all, or didn't let you know exactly kung ano yung nararamdaman niya, matapos na. Nasa ending na kayo, no? It is ended. Tapos na yun. At yung feeling na nag-iisa, na nag-iisip, tapos na rin yun. Ngayon, ito na yung panahon na, kung gaba whatever this is, yung feeling na sana tapos na yung cycle, tapos na yung pag-iisip, pagiging mag-isa, at yung hindi maintindihan kung ano yung desisyon na gagawin. So you're hoping na all of this, napagdaanan niya na lahat. No, na this time, ready na siya to really face you and to tell you exactly kung ano yung nararamdaman niya towards you. Na maging siya, mag-open up, no? Alsin na yung energy ng Seven of Swords na may tinatago. Have the courage to speak up, with the Fool, to open up. Ano yung gusto niya sabihin kay Aries? Ano gusto niya sabihin kay Aries? I can't stop thinking about you. I love you unconditionally. I don't react when people mention you. So, di ba? Nakikita mo naman na kahit na sabihin natin na hindi siya nagpapahiwatig sa'yo ng kanyang damdamin, pero naiisip ka niya palagi. Yung isip niya at yung kanyang damdamin na sa'yo, pero hindi lang niya ma-express. Diba? I love you unconditionally. Mahal ka niya to. Mahal ka nitong tao na to, Aries. Kasi nga, totoo yung nararamdaman niya at saka mo sa isa't isa. It is a romantic feeling. Hindi siya pang friendship, hindi siya pang coworker o pang barkada feeling, hindi yun eh. Totoo na talagang romantically in love kayo sa isa't isa. So this is in a way true love. Yun nga lang, di ba? Wala siyang lakas ng loob para hindi mag-react. I don't react when people mention you. Parang gusto niya kasi maybe to protect you and tsaka siya from other people na possibly na kinikriticize kayo o ikikriticize kayo or would say something not nice about you. Ayaw niya pa alam yun. Talagang nililihim niya. Maybe because ayaw kanyang masaktan o ayaw niyang masaktan din siya. So there could be any other reason or so many reasons. So I'm just giving you a sample. Take it as it resonates. Na ito yon. So kung dadating yung time, di ba? Dadating yung time na magkakaroon na siya ng lakas ng loob magsabi. Let us ask. Dadating ba yung time na magsasabi na siya kay Aries kung ano yung nararamdaman niya talaga? Hindi eh. Hindi pa niya kaya eh. Maybe not now. That's another 8 of Swords. So, sa ngayon, nag-iisip pa siya eh. Maybe it's still in the planning stage. Next year ba, magsasabi na siya? Next year ba, magsasabi na siya? Yes. Next year. Maybe may plano na siya. But not this year. Kung gaba parang siguro nga nag-accumulate pa siya ng lakas ng loob o meron siyang pinaplano, something to
how to execute this. Paano ka i-approach, paano ka kakausapin, ano sasabihin, how to let you know. Kasi hindi naman madali para sa kanya gawin ito. You have to remember that, Aries. Hindi madali. So you have to be considerate about yung feelings ng tao na to, kung paano niya to gagawin towards you. So just, give your person the time, space to be ready to face you. Okay? I hope na nakatulong ito sa iyo, Aries. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na ito. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.